Panginoon na tunay nga na isang privilege lang ang tayo po ay makatayo at makapag-share ng salita ng Diyos. Sabi ko kay Pastor, hindi po ako pastor. Pero parang parang laging idinidikit sa akin. Kasi pag alam ng tao na ikaw ay nagba-Bible study, kahit dun sa amin sa Cavite, tatawagin kang pastor. Kahit sasabihin ko, hindi ako pastor, hindi pa ako naordinahan. Ang nakikita kong calling sa akin ng Panginoon na evangelist. Evangelism kami. Anyway, hindi importante yun. Sabi nga ni Sister Ate, hindi importante yung title. Ang importante, ginagawa natin yung ating tungkulin na mag-share ng salita ng Diyos. At yan po, gusto ko ipakilala si Mrs. Sister Mirna. Ayan, kasama ko ang aking bayaw, si Lourdes, ang aking hipag, Sister Jolie, mga bata. Ayan po. At meron din ako mga kakilala rito, si Ate Nora. Ate Nora. Si Kevin, si Kevin. Si Ivan, ang unang ano ko rito na meet, at saka si Kevin. Kasi way back pandemic, na-trap kami dyan 6 months. Imagine niyo 6 months, na-trap kami. So, ang purpose pala ng Panginoon, magkaroon ng Bible study. So, sila yung bina-Bible study ko nun. At ang sarap naman ng pagkain namin kasi araw-araw sardinas. Iba ibang luto ang ginagawa namin. Ayan, nakasama ata namin si Nora nun eh. Si Nora, di ba? So, may purpose ang Panginoon eh. Nakita natin yung pandemic, ang pangit, di ba? Pero, mas marami po yung purpose ng Panginoon. May ginagawa ang kaaway na pangit, pero behind si Lord may ginagawang mas malaki. Yun po ang nakita ko rin eh. Nauso yung online. Na-reach out mo yung mga mahal mo sa buhay. Doon ko na-reach out yung mga kapatid ko, yung mga kapatid namin, yung mga kamag-anak. At sila po ay talagang active na rin. So yun po ang purpose ng Panginoon. So anyway po, ang message po na ibinigay sa akin ng Panginoon ay matagpuan natin sa Matthew 7. Ito po ay common na, no? Pero ito po yung unang verse na sa akin eh. Nag-work out sa akin way back 1986. Tagal na, no? 1986. Verse 7 to 11. So, yan po, basahin natin. Bago tayo manalangin, sabi po dyan, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Pumato kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang iyong anak kapag siya humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung kapag siya ay humingi ng isda? Kung kayong masasama, parang ano ang salita ng Diyos, ano? Kung kayong masasama, sabi niya gano'n, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Di po ba? Di po ba? So, similar, sabi po sa John chapter 14, verse 13 to 14, at John chapter 15, verse 16, similar. Sabi doon, ano man ang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay ko. So yung aking title po ay Doors for God's Blessing. Yung una, sabi ko, Pastor, ang aking word ay God's Blessing. Pero nangusap ang Panginoon, sabi niya, yung word, yung doors, yung mga pinto ng God's blessing. Nandiyan po ang God's blessing. Kasi tayo po ay mga born again na. Lahat po ba ay tumanggap sa Panginoon? Yeah. Para alam ko. So, yun po, no? At makikita po natin dito yung doors. Pero tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos na mapagmahal. Maraming salamat sa pagkakataon ito na binigay niyo po ako ng privilege ng pagkakataon na ma-share po sa iyong mga anak, sa oras na ito, Panginoon. Ang iyong mga makapangyarihan salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng encouragement, magbibigay sa amin ng kagalingan sa aming emosyonal, psychological at physical
healing, Panginoon. At anuman po ang mga relationship na may problema ngayon, Lord, ito po ay sasagutin mo, Panginoon. Aayusin mo, Panginoon. At anuman pong mga pangangailangan ng bawat isa, Lord, ipoprovide mo ito, Lord. Dahil you are our Jehovah Jireh, who provides all our needs. Maraming salamat at anuman pong nakikita mong karumihan, Lord, sa aming mga puso, ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran, Panginoon. At patuloy mo kaming linisin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming salot na lang. Amen. So, meron po ako nakita ditong formula o doors, no? Makita po natin dito yung humingi, humanap, at kumatok. Tandaan po natin yung HHK. HHK. Yun po yung doors o formula na para matanggap po natin yung God's blessing. Kasi yung God's blessing po, available po yan. Available na po sa mga anak ng Diyos. Pero kailangan po natin, meron po tayong dapat gawin. Mas maganda po sa English, kung babasahin po natin yon, sinasabi doon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will open for you. So kung i-acronym natin yan, ask din. Napakaganda, di ba? Nakita ko nga eh. Talagang nung pinag-aaralan ko to, talaga ako ay nabibless. Kaya nga ako po ay nung sinabihan ako ni Pastor na Brad, ikaw mag-message. Kinabahan ako. Pero excited ako. Kasi may gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. So, ayan po, no? So, tandaan po natin yan. HHK, humingi, humanap, kumatok. At yung sa English, ask, seek, knock. Yung acronym na ask. So, hindi natin na makalimutan yan. So, meron po tayong illustration doon sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Dito po tayo magko-concentrate na kung ito po yung yung byuda at ang hukom. I'm sure ito po alam niyo po. Pero meron pong itinuro sa akin ng Panginoon dito na karakter nung widow at kung ano po yung ating matututunan dito sa istoryang ito. Basahin po natin sa Lucas 18. Maganda po yung binabasa natin para yun po ay talagang pumapasok sa ating mga puso. At dapat po natin dinideclare talaga ang salita ng Diyos. Dinideclare natin yan para mangyari po sa ating buhay. Sabi po dito, ang byuda at ang hukom. Isinalisay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Take note po yun. Lagi tayong manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yun ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Mahabang panahon. Ilang taon na ba kayo nananalangin sa mga kahilingan nyo? Dito, sabi dito, mahabang panahon. Ngunit nang ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa pagpupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan niyo ang sinabi ng masamang hukom na yun. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila ba'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madaratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. No? Dito po tayo mag-concentrate. Dito po sa karakter ng widow na ito. Na makita po natin sa istorya na talagang siya po ay, pag sinabing widow, wala siyang kakayahan. No, wala siyang kakayahan na lumapit doon sa mga tigang pamilyang
lawyer. No? So, meron siyang nakitang una, ito po yung karakter niya. Una, meron po siyang faith. Meron po siyang faith. Meron siyang pananampalataya. No? Doon sa mababasa natin sa Luke chapter 18 verse 3. No? At yun po ang napaka-importante sa atin. Magkaroon po tayo ng pananampalataya. Dahil sabi doon sa Hebrew chapter 11 verse 6, you cannot please God without faith. Hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung hindi tayo mananampalataya na sa ating hiningin sa Kanya ay hindi niya ibibigay niya ito. No? At makikita din natin sa John chapter 14 verse 1. Sabi ni Lord, have faith in God and have faith also in me. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya din kayo sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus. Meron po akong testimony dito hahaluan ko ng testimony. Kasi ganito po yung style ko sa evangelism, meron testimony. No? Sabi ko nga, nakilala ko ang Panginoon 1986. First time ako na-attend sa gawain na dinala ako ng tatay ko. Sabi niya, di ba nag-apply ka ng Saudi? Nag-apply ako sa Saudi nun, pero wala akong pera kaya hindi pa ako nagko-concentrate. Pero nag-apply ako sa isang agency. Didalhin mo yung passport mo. Wala sa isip ko, dinala ko yung passport ko. So, pagdating doon, gawain pala. Isang gawain pala ito. First time. No? Wala ako natandaan doon sa message. Pero ito po, mga kapatid, dito ko na-realize kung ako ay nakakilala na. Nung nagmi-minister na yung tao doon, nagmi-minister na. Sabi niya, yung pong mga gusto mag-abroad, kung dala niyo yung passport niyo, itaas niyo. Wala sa isip ko, tinaas ko. Na-realize ko, later on, nung na-born again ako, yun pala yung act of faith. Kasi kung wala akong faith, hindi ko yun itataas. Yun pala, small act of faith ko yun. Tinaas kong gano'n. Alam niyo nangyari, mga kapatid, after 2 weeks, telegram pa nun Telegram. Tinelegramahan ako sa ina-applyan ko na nandun daw yung Arabo. To make the story short, sabi niya, iayusin mo na yung mga papeles mo, and then i-apply na natin yung visa mo. Ang problema ko, wala akong processing, wala nga akong pera God provides. May nagbigay sa akin ng $100. So, na-process ko. Ang problema ko na naman, yung placement fee na 11,000. At that time, napakalaking pera nun. Problema ko, God provide again. Kaya huwag kayong mag-aalala. Kung gusto niyo mag-aral, meron tayong pangarap sa buhay na maging engineer, maging nurse, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pera. God will provide. God will make a way. O si misis ko, wala silang kakayahan nun, pero pangarap niya maging nurse. God provide. Ginamit yung lolo niya na nasa US. No? Sobra-sobra pa yung binibigay sa kanya na pag-aaral din niya yung mga kapatid niya. So, ganun po. No? Pero kailangan matuto tayong magganyan sa pera. Yun po ang natutunan ko sa misis ko. Yun po, una, faith. Pangalawa po, hope. Meron po siyang pag-asa. Kahit sabihin natin na siya ay walang kakayanan, wala siyang pera, at lalapit siya sa attorney. Ang hirap pong lumapit sa attorney ngayon. Yung magtanong ka lang, may bayad na. What more kung ipapayin mo pa yung kaso mo. Talagang kailangan i-sustain mo yun. At saka dito sa atin, napakatagal ng pag nag-ano ka ng kaso, napakatagal. So, kailangan maraming pera. Pero itong babaeng ito, hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, matugunan yung kanyang pangangailangan, yung katarungan, matugunan. So, meron siyang hope. Diba sabi doon sa 1 Corinthians 13:13, tatlo ang mahalaga sa tao. Faith, hope, and love. But the greatest of all is love. So, sabi ko nga, mawala nga ang lahat sa buhay natin. Katulad ni Job, nawala lahat. Pero yung tatlong bagay na yun, nasa kanya. Yung faith, yung hope, yung love. Kaya siya nakasurvive. No, yung pala, tinesting lang si Lord ni Lord. So yung pangalawa. Pangatlo, persistent. Persistency.
No, makikita natin talagang, sabi nga diba dito, sa mahabang panahon, nire-reject siya. Kasi wala siyang pera eh. Sabi dito, masamang hukom, walang pananampalataya sa Diyos at walang pakialam sa kapwa. Ang pinakikialaman lang niya, pera, yung kita niya. Pero, sinabi doon, nainis. Nainis ang hukom. Kaya, ibinigay sa kanya. So, wag po tayong mag-iba. Sabi ko nga kanina, ilang taon na nating pinagpipray yung ating mga kahilingan. Ilang taon nyo nang pinagpipray yung church nyo na lumago. O malipat kayo sa mas malaki at magkaroon kayo ng sarili nyo na. Ako po, marami kaming experience. Doon sa Nueva Ecija, meron kaming church doon na sabi ng mga kapitbahay, ano ba yung church nyo? Parang kulungan ng manok. Pero kumilos po si Lord. Kami po, pag prayer time, may prayer time po ba kayo dito? Prayer meeting. I-support nyo po ang inyong pastor sa prayer meeting. Ganun po ang ginawa namin noon eh. Minsan, dalawa lang kami ni pastor noon eh. Prayer meeting kami, dalawa lang kami. Minsan, tatlo yung isis niya. Talagang si pastor, talagang naging faithful siya. Kung makikita mo yung church namin doon na bato. Kung ano yung dinideclare namin, kung ano yung pinagpipray namin, tapos may school pa. Ang laking church, ang ganda-ganda. Tapos may school pa siya doon. Hindi yun din nasa barrio. Yung church dito sa barrio. Ganun din. Nag-uupa siya. No? At tinutokso sila. Ano ba yung mga member mo? Bulag at saka abnormal. Yun, tinutokso sila kasi yung mga member nga eh. Yun ang inaakay ni pastor eh. Bulag yung aming anak. Tapos yung isa, yung abnormal na babae, o ngayon ang dami nila. At may sarili na silang church. So huwag po tayong mawala ng pag-asa. At maging persistent po tayo sa ginagawa natin. Ang advice po ng Bible, unahin natin si Lord. Unahin natin ang gawain ng Panginoon. Matthew 6:33. No? Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Katulad ni Haring Solomon. Di ba? Anong pinag-pray niya? Bigyan siya ng wisdom. Yun lang. Ang pinag-pray niya. Kasi nga, bata pa siya noon. At alam niya, wala siyang kakayahan. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng katanyagan. Nalugod si Lord. Dahil ang hiningi niya, wisdom para pamamunuan niya ang Israel. Dahil sa nalugod si Lord, hindi lang wisdom ang binigay sa kanya. Lahat ng pagpapala. Naging bantog siya hanggang ngayon. Talagang siya ay talagang kilalang-kilala at nagiging pagpapala sa marami. So ganyan po magpala ang Panginoon. Ano pa po ang kailangan natin? Humbling before judge. Nagpapakumbaba siya. Humihingi siya ng tulong. Nagpapakumbaba siya. Siguro kung pinagmumura na siya doon, kung ano-ano sinasabi sa kanya. Pero hindi niya iniisip. Basta ang nagpakumbaba siya doon sa Luke chapter 18 verse 3. No? Yun po ang ginawa. Kaya kailangan po, sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 5, we must humble before God. Mapalad po ang mababa ang loob dahil mamanahin natin ang kanyang kaharian. Alam niyo ba gaano kalaki ang kaharian ng Diyos? Ito pong mundo ay parang lang yun, ganito lang. At napakaganda po ng plano ng Diyos, hindi po natin ma-imagine. Sabi ni Paul, hindi natin, yung paghihirap natin dito, hindi yan may kumpara dun sa glory na ating tatanggapin, mga kapatid. Huwag nating ipagpalit itong mundong ito sa glory na matatanggap natin pagdating ng ating Panginoon. So, we must always humble before God sa ating paglapit. Naalala ko nung ako ito yung naging way na ako ay nakilala ng Panginoon sa malaking problema na Saudi ako. Yun ang ginamit ng Panginoon na ako'y lumapit sa Kanya. Nag-humble ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa problema kong ito.
at ako'y magbabago na. Yun ang panalangin ko nun kasi lahat nata ng bisyo nasa akin nun At alam ko talaga na mali ang ginagawa ko, pero wala tayong kapangyarihan. Di ba sabi ni Paul, yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko, yung dapat kong gawin, hindi ko magawa. Kasi nga, may kumokontrol sa'yo. Si Satanas. Hanggat hindi mo ibinibigay ang buhay mo sa Panginoon, siya yung Lord mo, sa ayaw mo sa gusto. Di ba? So, kailangan nating mag-humble. Kaya nung time na yun, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi ko, wala na akong mapuntahan. Yung mga barkada ko, iniwan na ako. At wala na akong maisipan. Hindi ko masabi kay Mrs. kasi nakakahiya. Kaya napansin na lang niya, ilang buwan na akong hindi sumusuldo. Ano ba talaga problema mo? Sabi niya, pero tayo lang naman ang magtutulungan. So sinabi ko. Kaya hindi ako sweldo ng ilang buwan kasi nga ang laki ng short ko sa company. Dahil nga sa bisyo. Kaya mga kapatid, kung meron pa tayo niyan, tanggalin natin sa buhay natin kasi dadalhin tayo sa kapahamakan yan. Naranasan ko po yan. Ako po ay living testimony na pag sinishare ko yan sa mga kabataan, talagang naa-amaze sila. No? Yan po. No? Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim, naghintay siya. She wait before the judge. Naghintay siya na tugunan yung kanyang kahilingan. No? Ano yung sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 31? Basahin po natin. Isaiah 40 31. Hindi. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat siyang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Bakit tayo kinumpara sa agila? Kasi ang agila, ang bahay niya napakataas. Andun, hindi mo maabot yun na. Nasa tuktok ng mountain yun. At pag siya'y lumipad, talagang ganyan. At pag may malakas na hangin, ay hindi siya natatakot. Nagka-glide lang siya. Glide lang siya ganyan. Hindi siya takot. No? At malayo ang vision niya. Ang layo-layo niya, nakikita niya na yung pagkain. Dapat tayo yung hindi, ang nangyayari, baliktad Si Satanas yung bumibiktima sa atin Dapat tayong bibiktima sa kanya Kasi hinalintulad tayo sa eagle. Mabuti na lang, pinalitan niya yung maalala ko si President Ramos kasi Christian siya. Dati kasi ano ba yung national bird natin? Maya? Pero si Ramos, President Ramos, dahil Christian siya, naiintindihan niya ng significance ng eagle. Philippine eagle, eating monkey. Tayo na ata yung pinakamalaking eagle sa buong mundo. No? Dapat ganun tayo. Tayo yung magbibiktima sa kaaway, hindi tayo yung binibiktima. So, yun yung sinasabi ng Isaiah 40:31. Maghintay po tayo sa tamang time ng Panginoon. Diyan po tayo mapapahamak pagka hindi tayo makahintay. Sasabihin mo, ito na ata yung binibigay ni Lord. Ito na ata. Doon sa mga dalagat, binata, no? Ito na ata. Yung pala, nung nagpakasal na sila, binubugbog na siya. Di ba? So, kailangan maghintay tayo. O kaya sa business, magpaplano ka ng business, naranasan ko rin yan. No? Ilang business ang pinasok ko, hindi ko inano sa Panginoon. Sarili ko lang, wala, bagsak lahat. Bagsak lahat. Pero nung na-realize ko yun, ay nag-repent ako sa Panginoon at mula noon ay inangat uli kami ng Panginoon. Ganun naman ang Panginoon. Basta ma-realize mo yung pagkakamali mo at lalapit tayo sa Kanya. He is a loving God. Naghihintay lagi. Di ba? Ito sa prodigal son. Naghihintay siya lagi sa ating pagbabalik. Amen?
So yan po ang mga kailangan, yan po yung mga karakter ng widow na dapat po nating nasa atin. Una po, meron tayong pananampalataya kasi hindi po tayo makalapit sa Diyos nang walang pananampalataya. Pangalawa, hope. Hindi po mawawala yung ating pag-asa. No? C, persistent. Persistent tayo. Yung persistence, ang kailangan natin. Determine. Nasabi ko ba yung determine? Hindi ata, no? Determine. Idadagdag natin yun. Determinado siya. Na kahit na talagang may mga negative na nakikita siya, may mga hadlang, talagang determinado siya. Example, kayo, gusto nyong makatapos, kailangan nyo ng determinasyon. No? Mahirap. Lahat naman ng bagay mahirap. Di ba, Pastor, ano? Lahat ng bagay mahirap. Kailangan nating magkaroon ng determinasyon. Determine ka. No? Kasi pagka hindi ka determinado, ay paglalaroan lang tayo ng kaaway. Lagi tayong talunan. No? So, yun po, no? Determination, yung ating humbleness sa ating Panginoon, yung huli, yung maghihintay tayo sa right timing. Ano pong matutunan natin dito? Una, that the world is unfair. Di ba po? Unfair talaga. Unfair. Sorry to say, but ang government ay nakikita natin ang corruption. Di ba? Hindi natin naakusahan ng bibig, hindi natin naakusahan. Pero alam natin, rampant ang corruption. Yun ang problema natin. Unfair talaga. Pag wala kang pera, hindi ka makapasok sa mga hospital. Kailangan nila, di-deposit ka muna. Unfair talaga, no? Yan po ang facts. Yan po ang facts. Katulad nung na-experience ng widow, talagang unfair. Dahil nga wala siyang pera. Pero ito naman po ang katotohanan. Ito ang katotohanan. But we have a loving God and answering God. We have a loving and answering God. Yan po ang katotohanan na sinasabi dun sa Luke 18 verse 7-8 na yun ngang masamang judge ay binigay niya yung kahilingan nung widow. What more ang ating Panginoon na napakabuti, napakalabing, di ba? Nabasa natin kanina dun sa ating na pag yung anak natin humingi ng isda, bigyan mo ba ng ahas? Di ba? Tayo pong mga magulang, ginagawa natin ang lahat para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Tayo po'y mag-a-abroad kahit na hindi mo alam ang mangyayari sa iyo doon. Kami po, naranasan po namin mag-abroad sa Saudi, mag-abroad, nasa Canada kami ngayon. Hindi po masarap. Masarap po dito sa Pilipinas. Kaya nga po yung mga nasa abroad, ang pangarap nila makapagbakasyon. Tayo naman dito, ang pangarap mag-abroad. Pero pag yung mga nasa abroad, ang pangarap po ay makapagbakasyon kasi ang sarap ng buhay po dito. Yan po. Ang sinasabi na banggit ni Pastor kanina, Romans chapter 5 verse 8 and John chapter 3 verse 16, na talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And if we apply the formula, HHK and ASK, for sure, we will receive God's blessing. Pag sinabing blessing, no? Pag sinabing blessing, lahat na po yan. Simula po sa physical, emotional, psychological, material, financial, lahat po yan. Blessing. No? Relationship. No? Kung meron po tayong problema sa relationship, ay aayusin po ng Panginoon yan. Pero meron po tayong makikitang warning dito. Doon sa Luke chapter 18 verse 8, na sabi doon ay, di ba sabi niya, balikan natin sa Luke 18. May warning po ang Panginoon dito eh.
ibibigay niya ang lahat ng ating kahilingan. Pero meron pong warning ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang bibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng Diyos, may madarat ng pakayasiyang mga taong may pananampalataya sa Kanya. Ito po ang warning. Parang naalala ko po yung mga Israelites na dinala ng Panginoon from Egypt to Promised Land. No? Alam ni Lord eh. Kaya sinabihan niya agad na pagdating niyo doon, huwag niyo kong kakalimutan. Parang ganito rin dito. Na pag in-answer na niya, ayan, alam na alam ng mga pastor yan. No? Pastor, pag-pray mo nga na mag-increase ang aking sweldo. Ito naman si pastor, masunurin. Sige, pag-pray natin. Nung lumaki ang sweldo, nawala na sa gawain. Yun po ang problema. No? Kaya may warning agad si Lord na baka pagdating ng Panginoon, pagbalik ng Panginoon, wala siyang madatnan. So, yun po ang paalala po sa atin ng Panginoon. So, sa conclusion na po tayo, Philippians 4:6. Ano po sabi ng Philippians 4:6? Huwag po tayong mag-alala. Tayo po ay naturally nag-aalala. No? Dito po sa Bible, makikita po natin, laging sinasabihan ng Panginoon ng mga lingkod ng Diyos, katulad ni Joshua. Nung siya ay babalik na kay Moses, nakikita niya, nag-aalala si Joshua. Kasi alam niya ang laki ng problema ni Moses. No? Nasasaluhin niya. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon doon sa Joshua 1:8? Don't be afraid. No? Don't be afraid. Sabi dito sa 4:6, Philippians, I'm sure alam niyo po ito, pero ito po ay binigay sa akin ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa. No? Bakit ayaw ni Lord na tayo nababalisa? Kasi yan ang nagiging dahilan kung kaya tayo nagkakasakit. Sinasabi po ng doktor ngayon yan, ng isang malaking faktor na tayo nagkakasakit dahil sa tayo stress. Stress tayo. Napakalaking faktor. Tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. So, kung tayo nananalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi, yun lang naman ang ating maibibigay sa Panginoon, yung pasasalamat. At tayo rin tao, pag nagbigay tayo sa kapwa natin, di ba naghihintay tayo ng pasasalamat man lang? At pagka tayo ay napasalamatan, masaya na tayo. At next time, magbibigay ulit tayo. Ganon din si Lord. No? At Philippians 4:19, sabi dito, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, yung pong mga magulang natin, limited ang resources. Kaya nga pag ikaw humingi ng kotse, bigyan ka lang ng bike. Kasi yun lang ang kaya nila. Diba? Pero sabi dito, sa buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ng Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Kung tayong araw ay masasamang magulang, marunong tayong magbigay ng mga magagandang bagay sa ating mga anak, ay what more ang ating Panginoon na banal at siya po ay mapagmahal. Wala po siyang kapintasan. Hindi po siya nagsinungaling kahit isa man lang. So, ito pong Bible, ito pong salita ng Diyos, paniwalaan lang po natin ito, mangyayari po sa ating buhay. No, mangyayari po. Di ba sabi nga, siya po yung ating Jehovah Jireh, provider ng ating pangailangan. So, bilang pagtatapos po, ay meron po akong illustration. Isang kwento. Ewan ko lang kung totoo ito o kwento lang ng isang pastor. No? Meron daw isang tao na nakabingit sa cleft ng bundok ay gabi. Nakahawak siyang ganun. Hawak siya, no? So, nagpe-pray siya, Lord, tulungan mo ako. Sabi niya, mahuhulog ako sa bangin. Madilim, hindi niya makita. Sabi ni Lord, bumitaw ka, anak.
Bumitaw ka, anak. Sabi niya, hindi niya ba alam na ako'y nasa bangin? Sabi ng tao. Hindi niya ba alam na pag bumitaw ako, mahulog ako? Sabi niya gano'n. So, hindi siya bumitaw. Sabi pala niya, meron pa bang ibang Diyos dyan? Ganon tayo eh. Sinasabihan na tayo ng Panginoon, bitawan mo yung anak. Hindi natin binibitawan. Ano ba yung mga dapat nating bitawan sa ating buhay? Yung kasalanan, no? Yung mga desisyon natin na mali. Yung mga bagay na makakahindran sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung boyfriend, girlfriend natin na unbeliever, ayaw nating bitawan. Yung mga business, yung mga trabaho na alam natin na nakakahindran sa ating paglilingkod sa Panginoon, bitawan natin yun. Alam nyo, nung nag-araw, di hirap na hirap siya. Magdamag siyang nakahawak doon. Pagdating ng umaga, pag ganyan niya, gano'n lang pala kataas. Kaya pala pinabibitaw siya. Kasi ganyan lang kataas eh, no? Ganon tayo eh. Di ba? Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi niya, I will not leave you, I will not forsake you. Iingatan kita. Pagpapalain kita. No? Ililigtas kita. Paniwalaan po natin lahat yan. Yan po ay salita ng Diyos at siya po ay hindi nagsisinungaling na katulad ng tao. So tayo po ay tumayo at manalangin. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon ito na binigyan niyo po ako ng pagkakataon. Privilege na ma-share ang iyong mga salita. Lord, nung pinag-aaralan ko ito, ako po ay marami po akong natutunan. I pray, O Lord, na ito po ay naging encouragement sa bawat isa sa amin, Panginoon. And I believe, Lord, na hindi po aksidente na nandito kami ngayon na ma-share sa iyong mga anak, Panginoon, ang iyong mga salita dahil nais mo silang pagpalain. Nais mo silang ibigay ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Ano man po ito, Panginoon, kagalingan, relasyon, ano man po, pinansyal, material. Ibibigay mo ito, Panginoon, pangako mo. Kung ito may makakabuti sa amin, at ito ay according to your will, Lord, ipagkakalob mo po ito sa amin. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Ito po ang aking samot-dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pag-pray po tayo ni Pastor. Pag-pray po tayo ni Pastor. Hiling ko po.
Nagpapasalamat po kami kay Pastor Roland. Napakagandang mensahe po. Karagdagang kaalaman sa amin patungkol pa sa pagpapala ng Panginoon. So ngayon po talagang napagpala po kami. Una-una yun. Ang titulo po natin, Doors for God's Blessing. So, alamin po natin ano nga ba yung blessing na yan. Sabi po, sa secular na mundo, in the secular world, ang sabi po, when a door or a window closes, another window or door will open. Ito po, sa secular, kadalasan na inaasam natin yung career natin, mga trabaho, yung mga material na bagay, yung personal na bagay, pag nawalan ka ng boyfriend, ina-expect mo marami pang darating. Iba po sa spiritual world natin. Kasi, the doors of God's blessings are always open to those who have the faith. Kapag po meron tayong pananampalataya, yung pong ating door, lagi pong bukas yan. Ang Panginoon po, hindi po siya nagsasara ng pintuan. Anong muli ka mang tao, lagi pong bukas ang pintuan ng Panginoon. Because we have a loving God. At dito po, hindi lamang po material ang inaasam ng isang Kristiyano. Ang mga pagpapala po, pati po yung mga trials na dumarating sa buhay natin, pagpapala po yan. Huwag po natin tignan na negative yan. Dahil po, ang mga trials na dumarating sa buhay natin, they make us better persons. Sino nga po ba ang pinagpapala o ang pinagbubuksan ng pintuan ng ating Panginoon? Sabi ko kanina, lahat. Pero, sabi po, unang-una dapat meron kang pananampalataya. Lahat po ng taong nananampalataya sa Panginoon, hindi po sila pinagsasarhan ng pinto ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God, and His righteousness, and all the things shall be added unto you." Ito po nagpapatunay po na kapag tayo nananampalataya tayo sa Panginoon, ang unang gagawin po natin para lahat ng biyayang inaasam natin, mapasa atin. Sumumpalataya po tayo. Hanapin muna po natin ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang katuwiran sa ating mga buhay. Napakarami po ng mga dumarating sa atin ng mga trials, pero ang Panginoon po, kapag po inuna po natin siya, kasama po yung kapagsubukan na yun, para lahat ng susunod magiging maganda po sa buhay natin. Personally po, sa akin talaga pong naranasan ko yan. Bago ko po nakilala ng lubusan ng Panginoon, marami pong trials, no? Hindi mo sukat akalain, pero ibibigay po ng Panginoon yan in His perfect time. Ano nga po ba ang mga traits, no, ng isang tao para siya pagbuksan ng pintuan ng Panginoon? Kanina po nabanggit ni Pastor, una yung faith, sumampalataya po tayo. Dapat po meron tayong hope. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Gaano man kabigat ang dumarating sa buhay natin, lagi po natin isipin meron Diyos na buhay. Ang Panginoon po natin, buhay na buhay. Hindi po siya natutulog. 24/7, alam po niya kung anong ginagawa natin. Sabay-sabay. Because He's omnipotent, omniscient, all-knowing God. He's everywhere. Sabi po kanina, nabanggitin yung persistence. Persistent po ba tayo? Dapat po, hindi tayo susuko, no? Meron tayong persistence. Nabanggit din po yung humility. Ang isang tao humihingi sa Panginoon, hindi po tayo dapat magyabang. Dapat po makita ng Panginoon ang ang kababaan natin. We need to be humble in the sight of God. At wala po ako nakikita taong mababa na hindi pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon. Mula po nang maging Kristiyano ko, nakita ko po, lahat po ng pinagpapala ng Panginoon yung pong mababa, may kababaan. Kasi po ang ating Panginoon, ang unang trait niya, humility, is so meek. And then, perseverance. Sabi po ni Pastor kanina, dapat matuto tayong maghintay, long waiting. Ang mahabang paghihintay po, pinapatunayan natin na meron tayong tiwala sa Diyos. Minsan nagdadasal po tayo ngayon. Hindi po bibigay ni God bukas yung ating hinihiling. Hindi po. Minsan po ibibigay niya after 10 days, after 1 year, after 10 years. Pag binigay po niya after 10 years, ibig po sabihin, that is the right time. That is God's perfect time. Alam po kasi ni God kailan makakabuti ang kanyang mga pagpapala.
Pero huwag po natin kalimutan araw-araw ang mga anak ng Diyos, pinagpapala po niya. Paggising pa lang natin sa umaga, blessing na po yan. Kahit minsan wala kang makakain, blessing po yan. Kasi God will provide. Napakabuti po ng ating Panginoon at napakaganda po ng ating mensahe. Maraming salamat po, Pastor. Nawa pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan man kayo magpunta, lagi po nandiyan ang gamit ng Panginoon at ang kanyang mga kamay. Kahit po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Muli na naman po kami napagpala. Salamat po sa aming tagapagsalita na pinadala mo, Panginoon. Marami po kami natutunan at alam po namin ang aming natutunan na aming sasapamuhay, Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatiran na naririto. Patuloy po pong pagpalain ng bawat isang naririto. Lord God, sa araw na ito, humingi po kami ng kalakasan. Bigyan po kami ng kalakasan na gagamitin namin itong darating na linggo na naman. Marami pong trials, marami pong kapaguran, Panginoon. Marami pong problema. Pero Lord God, alam namin, naririyan po kayo, hindi mo kami pinababayaan. Lagi pong bukas ang iyong mga pintuan para sa amin na lalo laging nagdidepende sa inyo. We trust you, Lord. Lahat po ng ginagawa namin, iniaalay po namin sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin, pero dapat po kayong alayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pagpala kaming lahat. Dalangin po namin na sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon. Kami po'y gabayan ninyo at ingatan niyo po kami. Maraming salamat po, Lord. Muli po'y binabalik namin lahat ng kapurihan, kapasalamatan at kalwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Before we close, may we call on Pastor Ronan and Sister Mirna. The church would like to pray for you. Kailan po alis niya? March 15. Pwede po bang i-lay hands? Sorry. Sister Mirna. Thank you, Father. Thank you, Lord. We just want to praise you today, Lord. Salamat po. At ginamit po ng inyong Banal na Espiritu ang aming kapatid na si Brother Roland, Lord, sa pagbabahagi ng iyong salita. Ngayong umagang ito na nagbigay ng punong-puno po ng pagpapala sa amin. Punong-puno ng kalakasan. Hatid ng inyong salita ngayong araw na ito ay pag-asa sa bawat anak mo na nakarinig nito. Salamat, Lord. Maraming salamat at hindi ka nagkukulang. Maraming salamat at ginamit mo po ang aming kapatid na si Pastor Roland to bless your people. Yes. Lord, we would like to take this opportunity to pray for our beloved Pastor Roland and Sister Mirna, that you continue to bless them, continue to bless their loved ones, their children, their family. Lord, use them mightily in your ministry. Use them mightily in your missions. Use them mightily in your church. Hayaan mo, Panginoon, na saan man po sila magpunta ay gamitin mo po sila para pagdaluyan po ng inyong pagpapala sa maraming mga tao. Lord, salamat sa buhay ni Pastor Roland at Sister Mirna na ngayon po ay nakikita namin, kami po ay witness na kapag ang isang tao, isang kaluluwa, ang isang anak mo ay sumunod sa inyong tagubilin, sa inyong utos, sila ay pinagpapalay. Salamat sa pagpapalang kaluluwa sa kanilang buhay, and we will continue to pray. We will continue to pray for them na hindi po ito ang huli na makakatindi sila sa aming bahay sambahan. Someday, Lord, we pray na muli silang babalik at muli na naman na pagkakalooban mo sila ng mensahe na ipararating mo po ito sa amin. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay. Lord, hayaan mo po na maging safe po yung kanilang
biyahe, pabalik ng Canada sa March 15. Iiwas mo sila sa anumang kapahamakan. We pray na ingatan mo sila, pagsakay pa lang sila ng van, na nagsasakyan papuntang airport. I-bless mo po yung airplane, yung piloto na nahahawak po, papalipad ng aeroplano. Hanggang sa pagdating nila sa Canada ay maranasan nila ang pagpapala at kapayapaan galing sa iyo. Muli, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, bless your children. Yes. Bless every one of us here. Yes. At ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at bukas, sa muli na naman, bukas na naman, makikibaka na naman kami sa buhay. Yes. Continue to lead us. Continue to guide us. Continue to, ikaw po ang patuloy na humawak sa amin, pagharian mo ang aming puso't isipan, na sabihin po ano man ang aming pinaplano, sasabihin, gagawin, ay ayon lamang sa iyong kalooban na magdadala sa amin sa ganap na success ng buhay namin dito sa lupa. Salamat po. Muli, Panginoon, to you all the glory, to you all the praise, to you all the thanks. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everyone will say, Amen. Thank you po, Pastor Roland, for leading us for today po. Now God bless you naman po. Hallelujah, hallelujah.